Magandang araw! Ngayong araw ay panibagong aralin na naman ang ating tatalakayin at ito ay ang Kabanata 17 sa nobelang El Filibustrismo. At ito ay pinamagatang Ang Perya sa Quiapo. Pero bago yun, atin munang alamin at bigyang kahulugan ang ilan sa mga salitang maaaring matalakay at mabasa natin sa kabanatang ito. Una, liwasan. Kapag sinabi nating liwasan, ito ay nangangahulugang pasyalan. Pangalawang salita ay ang salitang masilayan. Kapag sinabi nating masilayan, ito ay nangangahulugang makita tama. Kasunod at pangatlo ay ang salitang pumapalatak. Kapag sinabi nating pumapalatak, ito ay nangangahulugang tumutunog ang dila, tanda ng matinding paghanga. Pang-apat, tungayaw. Ang tungayaw ay nangangahulugang alitan. At panghuli at panglima ay ang salitang mahalumigmig. Kapag sinabi nating mahalumigmig, ito ay nangangahulugang malamig-lamig. Ang mga tauhan na maaaring matalakay sa kabanatang ito ay sina Padre Camorra, Padre Salvi, Bensaid, nandun din si Simon, Paulita Gomez, Isagani, Doña Victorina, mga praile, mga estudyante, at marami pang iba. Punong-puno ang perya ng mga tao na naglilibang. Buwan ito ng Enero at mahalumigmig ang simoy ng hangin. Magandang mamasyal-masyal, ika nga. Ang mga musika at ilaw ng parol ay nagpapasigla sa bawat isa. May mahabang hanay na mga tindahan at sa gitna ng lahat ng ito, nandoon ang mga kawani, kawal, praile, mga estudyante na salu-salubong, halos magtapakan at magsikuhan, palibhasa ay nagkakatawanan. Noong mga araw na iyon ay magkakasama ang mga tauhan na sina Padre Camorra, Padre Salvi, at Bensaid. At habang nasa kalye, ay tila ba parang nakaakyat sa langit si Padre Camorra sa pagmamasid ng magandang dalaga, ng magandang dilag. Kunwari ay natitisod pa ito upang masagi ang mga dalaga. Kapag nakatisod siya, ito ay kanyang kinikindatan at pinamumungayan pa ng mga mata. Nang mapadaan si Paulita Gomez kasama ang kanyang kasintahang si Isagani at ang kanyang tiyahin na si Doña Victorina, ay naibulalas ni Padre Camorra na ang ganda, ika iyon ni Padre Camorra. Ang nobyo pala niya yung estudyanteng kaaway ko. Pasalamat siya at hindi naging tagaroon sa bayan ko. Iyan yung mga winika ni Padre Camorra nang makita niyang kasama ni Paulita Gomez ang kanyang kasintahang si Isagani. Nakarating ang magkakasamang ito sina Padre Salvi, Padre Camorra at Bensaid sa mga tindahan ng mga nililok na tau-tauhang kahoy. Marami sa mga ito ang mga kahawig ng mga praile. Napansin din nila na may isang nililok na kamukha at kahawig ni Simon. Tuloy, ang naging paksa ng usapan ay ang mag-alahasta sa Simon. Habang patungo sila sa napahabantog na
ulo, sapagkat nung mga panahong yun, mga oras na yun, ang kanila talagang pakay ay manood sila ng ulo. Nawala si Simon, hinanap nila ito, subalit nawawala talaga ito. Kaya ang dalawang si Padre Camorra ay nagkaroon ng mga haka-haka at saka ay si Benside na baka si Simon ay ayaw lamang niyang mapahiya ang kanyang kababayan. Kaya siya ay umalis. At banggit naman ni Padre Camorra na baka si Simon ay talagang kuripot lamang at ayaw manood ng palabas. At ito ang nangyari sa Kabanata 17, Amperya sa Quiapo.